Narito ang isa pang kapanapanabik na pahayag sa mga ebanghelyo. Tandaan habang lumalago ka sa misteryo ng paghahayag kung sino ang kinakausap ng mga ebanghelyo, ang pagkakaiba sa loob ng mga sinoptikong ebanghelyo ni na Mateo, Marcos at Lucas ay nagpapakita ng mga pangyayari kina Lucas, Marcos at Mateo bago ang trib, kalagitnaan ng trib at pagkatapos ng trib. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isa pang dakilang pagbubunyag sa bawat isa sa tatlo. Sa Ebanghelyo ni Lucas sa Kabanata 9, talata 28, sa palagay ko ay marahil 27, mababasa natin na may ilan sa nakatayo rito na hindi matitikman ang kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos. Alam mo ba kung ano yon? Iyan ay isang propetikong talata bago ang kapighatian at mapapansin mo na magkaiba ito sa Marcos at Mateo dahil ang kay Lucas ay bago ang kapighatian. Sinasabi nito na ang susunod na makikita mo ay ang kaharian ng Diyos para sa grupo ng mga taong iyon. Ngunit sa Marcos Kabanata 9, talata 1, sinasabi, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang pagdating ng kaharian ng Diyos na may kapangyarihan. Ngayon, bakit ganon? Dahil sa pagtatapos ng ika-6 na tatak, nakita natin na ang Panginoon ay darating sa makalangit na bundok ng Sion at ito ang panahon ng puot ng kordero. Ngunit ang malaking karamihan sa kalagitnaan ng tribo ay makikita pa lamang ng kaunti pa sa Kabanata 7 ng Apokalipsis. Ibig sabihin ay nakita na nila ang pagdating ng bundok Sion, ang pagdating ng Panginoon na may inihandang lugar. Pero hindi pa sila agad umaalis kaya nasaksihan na nila ang pagdating nito ng may kapangyarihan. Ngunit sa Mateo Kabanata 16, versikulo 28, sinasabi, may ilan sa mga nakatayo rito na hindi matitikman ng kamatayan hanggang sa makita nila ang anak ng tao na dumarating na kasama ng kanyang kaharian. Bakit? Dahil iyan ang pagdating ng Panginoon, nakababa ang mga paa sa bundok ng mga olibo. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Paalam muna,